Sa kapatiran ng Ilocos, Cagayan Region, nasisiyabong ang malulusog na kulay berde na dahon sa gilid ng matataas na bundok at katabing puno nito. Ang maalat na simoy na mula sa dagat ay sumasabay sa ahon ng tubig at hangin na nakapagbigay ng saglitang kaginhawaan sa pakiramdam. Dante, gumising ka na. May pasok ka pa. Inay, ayoko pa po. Dalian mo na! Ito na nga po, magbibihis na. Uy, ano yun? Naku po! Nabangga! Patay na! Boying? Hindi maaari. May parehas kami nahuli sa pag-ceremony eh. Eh si Tatang, sikat pa ang araw at nag-aararo pa ito. Naku po, sana po, wag naman. Kailangan ko ito masabi kay Nanang. Nanang! Nanang! May na-aksidente. Nabangga. Parang si... Ano? Sana si Kalbo na lang po. Muntik niya pang mabaril ang aking angkong mulong. Ang mga kapatid ko kaya, sana walang mangyaring masama sa kanila. Nanang? Nanang, ano nangyari? Diyos ko po! Diyos ko! Ato! Ato! Ang kapatid ko! Si Uncle Ato? Si Kuya Ato ang nabangga? Inay, nandito na po si Uncle Mulong. 被那里是跟那朋友嘛，那这些东西这不是多时间才了吧？是哈里是嘛我那把谁呢？我不该是sa bantay。 Dante, ikaw muna ang magbantay sa iyong tiyo Ato. Sige po, Inay. Patawarin ninyo ako, Tiyo Ato. Hindi ko kaya tingnan ang iyong muka at naalala ko pa rin ang iyong mga laman loob na kinuha ni Tiyo Mulong at nilagay sa kaltik. Sana'y huwag din niyo ako multuin at iisipin ko na lamang ang mga waring salita ni Lilong Martin patungkol sa kanyang mahiwagang upo na meron ka din. Inay, naprito ka na pala. Ay, Ato, Aya, kapatid kong ubod ng kabaitan. Bakit ka naman pumanaw na hindi man lang nagpapauna? Sino ngayon ang titingin itong apat mong anak? Habang ang asawa mo hindi naman makauwi mulang abot aming pinagtatrabahuan. Hindi makauwi. Eh, di ba kakaalis lang? Dante，我吃了都还有挂着是安定么？ Sige po. Neil mahay, kung sa kanya hindi ka ba nahila nung sumakay ka ng bus sa aeroplano? Ano, kumusta ang ama mo? Sila ulo ba? Huwag siyang luloko-loko kung ayaw na ng gulo. Kumusta naman ang pagkain mo? Siya, kung di mo kayang hirap dyan, umuwi ka na at magkasama tayo magtsatsagang makaahon. Alagaan mo mabuti sarili mo. Huwag mong alalahanin ng mga bata dahil ang tatlong lalaki kaya na nilang magsae, magpasdol at magayos ng bahay. Panay ang hiling niya na inang na doon muna sa kanila titira sa princess. Pero di ba't napag-usapan na natin iyan noon? Na ako ang magiging ama't ina nila? Dahil si princess nga naman nung pumapawi sa pangungulila ko sa iyo. Sa bawat araw na lumibas, lalo kitang nakita sa kanyang mukha at kilos. Huwag mo munang alalahanin ang pagpapadala mo dahil sabi naman ng atin na banggitin ko lang sa kanila kung may kailangan kami. Itong mahal mo na lagi na umulila sa iyo. Ato. P.S. Si Dante ang pinagsulat ko para mas malinaw ang mabasa. Ang taon ngayon ay 2010.
ang noon na 13 gulang na si Dante na halos nasisinagan ng araw sa dapit na hapon pagkatapos namating sa eskwela ay mistulang madadat nang nagbabalik tanaw sa puno ng Indian tree sa bahay nila. Marahil ngayon na lamang siya nakauwi sa kanilang baryo mula noong nagtrabaho siya. Wala man lang nagbigay ng babala sa kanya na ang mundo ng karampang tanggulang at pagtatrabaho ay mapagkumpetensya at walang kasiguraduhang kaginhawaan. Uy, pre, nag-uwi ka na pala. Ay, ikaw pala yan, Boying. Noong 1 linggo lamang ako na pa rito. Marami na rin palang nagbago, no? Si Aling Linaay, kamusta? Dante, halina't kakain na. Mukhang tinatawag ka na, Dante. Ikamusta mo na lang ako sa iyong nanay. Oo nga, sa susunod na lang muli. Boying, pakisabi kay Aling Linaay, kamusta? Umupo ka na, Dante. Sudi, minamasid na naman niya ang kanyang mga ukit, gaya sa banawag. Habang nagrereklamo ang nanang ni Dante, namasid ng kanyang mga mata ang sertipikong nakapaskil sa kanilang pader sa bahay. Nanang, nasan na ang iba kong mga sertipiko? Nak, nandun sa lumang aparador. Hindi na kasi kasya lahat ng mga medalya niyong magkakapatid sa pader eh. Pagkatapos kumain, sinimulang halongkatin ni na Dante at ng kanyang nanang ang aparador na puno ng mga lumang litrato na karamihan ay ang mga pumanaw na mahal sa buhay ni na nanang. Mga lumang damit, babasaging plato na ginagamit lamang tuwing may bisitang mataas na uri ng tao gaya ng mga politikong bumibili ng boto, ang mga papel namin ng aking mga kapatid noong nasa elementarya at high school na may markang 100% at isang cassette tape na may ngalang For My One and Only Love, Ato. Nabasa ni Dante ang ngalang ng kanyang tiyo at hindi mapigilan matandaan ang alaala nito habang siya ay nabubuhay. Nanang, kamusta na kaya si Tiyo Ato? Naalala ko noong lamin niya, takot na takot ako dahil baka multuhin niya ako. Naalala ko rin ang inipon mong mga kuto dahil hindi ka nakinig sa akin. Nay, kamusta na kaya sila auntie? Ang iyong auntie at mga pinsan ay nasa partido ng kanilang nanay. Nang, alam mo po ba? Noon, nainis ako sa pag-a-abroad ni auntie dahil di man lang niya naisip si Tiyo Ato. Ngayon namatay siya, mas pinahalagaan niya pa ang pera. Pero ngayon, na nagtatrabaho ako at nasa Maynila, mahirap po pala mahiwalay ng labis, lalo't nasa Abu Dhabi siya, mag-isa at malayo sa asawa. Kaya napangiti na lamang ako nang masilayan ko siya sa ating sala noong pagka-uwi niya 1 taong makalipas si Tiyo. Nay, mahirap pala mag-isa. Ngayon, naiisip ko na lamang ang mga sinulat namin ni Tiyo Ato para sa kanyang asawa. Tapos, nagawa niya pa akong tagasulat. Nung mga oras na yon, gusto ko na lang mag-aral kasi may pagsusulit pa ako sa paksang Ingles kung saan ako mahina. Totoo ang iyong mga sinabi, anak. Maaga nag-asawa yung si Tiyo Ato mo. Agara nagpaalam ito sa akin sa halos pagsapit niya ng 18 taong gulang. Nagkaroon ng 4 ng anak. Nang may kasal sila, kami magkakapatid ang nag-ayos ng kasal mula sa sound system ang tumutugtog magdamag sa besperas at maghapon sa mismong araw ng kasal. Mayroon ding ilang mga ninong at ninang kasama na ang kapitan ng barangay. Marami rin naman silang natanggap na regalo. Marami ring naisabit sa kanilang papel de bangko. Mayroon ding pulang telon na pinagsabitan na nagtutuka ang kalapate na may markang Renato at Magdalena. Nahagisan din sila ng bigas at barya nung papasok na sila sa family house natin pagkagaling sa simbahan. Ayun, makalipas ng ilang buwan, bumukod ang tiyo at tiya mo. Hinagisan namin ng barya ang hukay, pinatuluan ng hinyebra at dugo ng manok, na puti ang mga paa ang bahay na pinapatayo. Nak, panahon na para malaman mo ang nangyari sa Tiyo Ato mo. Pakinggan mo ang kaset na ito. Kami ng tatang mo, Uncle Ato mo, at auntie mo ang nakakaalam pa lang nito.
ikaw ang panglima. Bago umuwi ng Maynila si Dante, pinakinggan niya ang cassette tape na nakita ng kanyang nanang sa ilalim ng unan, pagkatapos mamatay ng kanyang tiyo. Mahal, patawarin mo ako. Hindi ko to ginusto. Papatayin kasi ako kapag lumaban ako eh. Sipin mo na lang na makakamtan na din natin ang hinahangad mong magandang kinabukasan para sa mga anak natin. Matatapos din ang kwantahan ako.